Taon-taon, may pumapatay at pumipinsala sa libu-libong kababaihan sa bansa. Bata man o matanda, mayaman o mahirap, walang kawala. Sa katunayan, doble ang naoospital dahil sa di ligtas na aborsiyon kumpara sa babaeng nagkakatibi taon-taon. Ika-6 na sanhi ng malubhang pagkakasakit ang di ligtas na aborsiyon kung ito'y itatala ng pamahalaan. Meron sanang epektibo at ligtas na pangaraan, pero iligal dito ang aborsiyon sa anumang kondisyon. Dahil sa panghihiya at panlalait, nangangapa sa dilim ang mga kababaihang nangangailangan ng tulong. Masakit po, sobrang sakit kapag dugo, lalabas ka ng dugo. Masakit po, mamimilipit ka po sa sakit ng tiyan mo. Magaan ang buhay noon para sa 16 anyos na si Shelo. Masaya. Kasi po pagdating po sa age na yun, parang yung kasarapan ng tambay. Kapag gabi, kasi po yung pasok ko po, umaga hanggang 12 o'clock. Tapos yun po, pag uwi ko sa tanghali matutulog, tapos pagdating ng gabi, gagala. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang magpapabigat sa kanyang kinabukasan. Yan po kasi yun, yung birthday po ng classmate ko. Ganun po, di ba? Pagtambay, ganyan-ganyan. Tapos yun po, nagkalasingan. Ano po yun, naliligaw po yun sa akin, yung time na yun. First meet ko lang po siya noon. Dito ka muna. Mamaya ka na umuwi. Magpahinga ka muna. Uuwi ka rin. Yan, naman, no? Ay, may gwapo dyan. Diretso ka lang. Diretso ka lang dyan. Sige. Ano magpahinga? Tawan mo ako. Ayaw. Pumalag po ako kasi palag ko wala na po ng lakas. Bitawan mo ako. Ayoko nga eh. Bitawan mo ako. Isa lang. Ayoko nga, sabi. Nasaan ako? Ba't ako nakaubad? Nangiya ka. Ginaasa mo. Nangiya ka, bakit mo? Rico, lasing ka kasi. Pero ang pinakamasaklap sa lahat, saka palang malalaman ni Shelo. Ilang buwan po, hindi po ako dinatan. Akala ko dili lang po. Hindi naman po ako nadinili kasi yung means ko regular po. Tapos yun, nagulat ako. Bakit nga ganun yan? Tapos nagpiti po ako, yun, nalaman ko. Gulat po, na hindi ko po alam anong gagawin ko. Ganun. Kasi hindi nga po alam ng mga magulang ko. Masakit po kasi para sa akin. Gulong-gulo si Shelo at 4 na buwan ang inabot bago siya nakapagpasya. Nangingirig po kasi ako na advice din sa kaibigan ko. Yun, tapos sabi niya, yung gagawin ko, sabi niya, ganyan, ba't ikaw mag-desisyon niya? Yun nga po, pinalaglag ko na lang po kasi ayoko nga po talagang malaman ng mama ko yun eh. Kasi nga po, bata pa po masyado na. Yung rape talaga na yan, hindi yan, iba nga yan sa pregnancy from a boyfriend, no? Kasi yun, medyo matatansya mo yun. Medyo napagpaplanuhan mo yun. Merong sasalo sa'yo ng boyfriend. Pagka-rape talaga, violate na siya, nilalagay pa siya talaga sa alanganin. Pwede siyang dahil hindi developed yung katawan niya, pwede siyang mamatay from the pregnancy. Mentally, hindi siya ready doon. Mentally, baka gusto pa niyang mag-aral, no? Yan lahat ng mga teens na nalalagay sa unintended pregnancy, nagre-risk na hindi makapagpatuloy sa pag-aaral. And because of that, they will lose their future, no? Pumunta po ako sa Mahilit, kasama po yung kaibigan ko po. Malapit lang po sa kanila.
Habang nahilot po ako nun, umiiyak po ako nun eh. Gusto ko man pong sumigaw kaso nakakaya sa mga kapitbahay. Tsaka sikreto lang po yung paghilot na yun eh. Dinugo po ako nun. Pero hindi po masyado. Konti lang po yung lumalabas. Ngayon po natakot na po ako nun. Ay sinabi ko sa kaibigan ko na ba't ganun, baka hindi pa nalaglag yung bata. Matuloy yung pagbuntis, baka paglabas ng bata, may side effect nga po. Ang pagkabili po niya nun, ininom ko po yung mga ilang piraso, tas iba po nilagay ko sa puwerta ko. Tas yun, dinudugo na po ako nun unti-unti, tas mga ilang araw po lumakas. Tapos hindi naman na po huminto nung lumakas po. Sakit po, sobrang sakit. Kapag yung dugo, nilalabas ka ng dugo. Sakit po. Mamimilipit ka po sa sakit. It must be quite traumatic, no? I mean, if she bears the child to her, probably the child is a reminder, a symbol for its entire life of this terrible, situation that happened to her. It's a mark of shame because, even though she may have been raped, not through her own doing, so certainly it's not her fault. Hindi ako po mga 19 years old na po babae. Yung dinala niya po ako sa ospital. Tapos naghintay pa po kami ng matagal. Sobrang dami. Ako po nanghihina na. Yun, tapos iniwanan niya din po ako nun eh. Naghanap po siya ng sa ospital. Utang-utang po siya. Kasi po pag andun, syempre po kailangan mo mag-deposit bago ka makapasok. Yun po, naghanap siya ng deposit. Dahil sa kahirapan, aminado si Shelo na triple ang hirap na kanyang dinanas. Pero sa maraming kaso, hindi lang pera ang problema, kundi ang pagkait ng makataong serbisyo sa mga pagamutan. Sobrang galit kasi buhay ko na yung nakataya, bakit hindi pa? Kaya nga sinabing hospital sila, di ba? Oh, Bigol! Bigol! Nagkaroon ng karelasyon si Linda pagkatapos siyang iwan ng asawa dahil sa isang babae. May 3 na siyang anak at 3 kalahating buwan siyang buntis sa kasalukuyang karelasyon. Subalit sadyang malupit ang tadhana kay Linda sa usapin ng pakikipagrelasyon. Muli siyang nakatikim ng bait dulot ng pagtataksil. Muli siyang nag-isa. Talagang nahuli ko sila noon sa taas. Hindi nila namalayan na nabuksan ko yung gate. Ganito yun. Pag after ko rito sa hagdan, yun, bali yung boyfriend ko nakahiga sa ganito ng babae, nagiinuman sila dyan. Hanggang sa inaway ko sila. Tapos yun, kinabukasan, hindi ko alam na magdidesisyon yung babae, sasama si boyfriend ko na uuwi sila ng Tagaytay. Pero ang mapait na problema, sinundan din ng isang mahirap na desisyon. Noong mga panahon na yun, wala na akong maisip. Kaya isip ko na lang din ay patanggal yung bata sa sinapupunan ko. So women who got pregnant without their willing it, okay, yung mga na-rape, yung mga victims of incest, saka yung mga married and basically unwittingly nabuntis sila, all of these women sometimes became so desperate that they resorted to abortion. Dahil sa takot, walang ibang hininga ng tulong si Linda, kundi ang kanyang mga kasama sa trabaho, na sila ring nagturo sa kanya ng kasunod na hakbang. Uminom ako ng Cytocin. 2, isang insert tapos isang inom. Tapos pinainom din ako ng mapait. Yung galing sa Divisoria ba yun? Sa Santa Cruz. Minsan,
Hindi raw sumagi sa isip ni Linda na maiipit siya sa isang madugong karanasan. Isang buwan ako nag-bleeding kasi hinayaan. Tuwing iihi ako noon, 3 times. Talagang as in, halos grabe isang tabon lumalabas. Tuwing iihi ako, lumalabas ang dami. At saka talagang buo-buo na. Natakot na ako noon. Kaya sabi ko, kailangan ko na talagang sa ospital. It's not like karapatan. No? They don't think of it that way, but it's a necessity. Ayoko na itong child that might be born, he will also be nasa kalye din, you know? Or I already have 4 kids, no? Ngayon, gutom na sila. I don't have any food to feed them. Walang trabaho yung asawa ko. I can't have another one. You know, I don't want this child to be in misery. So here, to go into an abortion is not, it's my right to decide. It's, kawawan man itong batang ito na will find life na hindi naman talagang magandang buhay. What about my other 4 kids? Ano ba yan? Dito ka pa nakalat! Ako noon. Tapos yung pagbaba ko pa nung kama dahil nga nagkakalat. Misis, ligpitin nyo yan. Dito pa kayo nagkalat. Ganon. Tapos sabi, kasi wala rin sila mga instrumentong ganon, kulang daw sila. Kaya pinalilipat ako sa ibang ospital. Tapos pinapipirma ako ng papel. Basta ang naiintindihan ko lang doon, yung wala silang pananagutan ko nung lumabas kami ng ospital na yun, kung may mangyari sa akin. Because in this country it is illegal, most abortions are unsafe. And therefore, bumabagsak sila sa mga hospital. And almost all of our data was coming from hospitals. So part of that is saying that pagka mangyari, kailangan na alagaan din natin. Therefore, we should have management of post-abortion complication. So dapat yun, nag-illegal abortion sila, their life is in danger, it is the duty of the state to protect their lives. Ang pangalawa namin pinuntahan, kasi hindi rin po ako, inailan din ako, tiningnan. Tapos, pinindot-pindot yung tiyan ko. Mga malalakas ang buhos sila. Ano ba yung ginawa niyo sa sarili ninyo? Ano yan, pinalaglag mo, ganun agad ang salita nila sa akin. Bali, 5 ospital yung pinuntahan namin. Puro hindi maganda yung trato sa akin doon. Hanggang sa makarating kami ng kapatid ko doon sa hospital ng Maynila. Kasi nga, doon ako inabot ng pag-blackout. Tapos yun, hanggang sa nag-blackout na ako ron. Saka lang nila ako nintindi. Nung bumagsak na ako ron sa sahig. Pwedeng turuan, pero not necessarily i-insultuhin. Pwede rin, Mrs., alam niyo ho ba na pwede na kayong mamatay? Buti pumunta kayo dito, halos namatay na kayo, huwag niyo na yung gagawin ulit. Pagka nagkaroon na ng sakit, ganun din yung PMAC. Diba? Nandyan na yan, napinsala na, miss, they're suffering, they're in danger of death. As health providers, it is their duty to make sure that they are comforted, that they are relieved of pain, and most of all, that they are safe, their lives are safe.